Isang tanawin na dapat ay hindi niya nakikita. Dito sa isang pasilyo ng ospital, sa lugar kung saan dapat ay puno ng pag-asa at bagong buhay, ay nakatayo ang kanyang mundo. At dahan-dahan itong gumuho. Nakatayo roon si Mateo, ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae, isang babaeng hindi niya kilala. At ang paraan ng pagkakatayo nila ay sapat na para pagtaksilan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang kamay ni Mateo ay nakahawak sa baywang ng babae at ang kanilang mga mukha ay magkalapit, bumubulong ng mga lihim na para lamang sa kanilang dalawa. Hindi ito si Mateo. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Amara. Isang pagtanggi. Baka kamukha lang, baka namamalikmata lang siya dahil sa pagod at pananabik. Ngunit habang tinititigan niya ang figura ng lalaki, mula sa pamilyar na ayos ng buhok nito hanggang sa suot nitong relo, ang mismong relong regalo niya noong kanilang anibersaryo, ay unti-unting namatay ang pagtanggi sa kanyang puso. Pinalitan ito ng isang matinding kirot na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na sakit. Automatikong napahawak si Amara sa kanyang sinapupunan. Sa ilalim ng kanyang palad, naroon ang kanilang anak, ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Ang biyaya na ilang sandali lang ang nakalipas ay buong puso niyang ipinagpapasalamat habang tinititigan ang litrato mula sa ultrasound. Ang pangarap niya ng isang masayang pamilya. Ang mga gabing pinag-usapan nila ang magiging pangalan ng kanilang anak. Ang lahat ng iyon ay parang bulang biglang naglaho. Humakbang siya pasulong. Ang bawat yabag ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Mateo? Ang boses niya ay basag at mahina, halos isang bulong lang. Sa pagkarinig ng kanyang pangalan, lumingon si Mateo. Ang pagkagulat sa mukha nito ay hindi maitatago. Agad nitong inalis ang kamay sa baywang ng babae na para bang napaso. Amara, sabi nito, ang boses ay puno ng gulat. Anong ginagawa mo rito? Tumingin si Amara mula kay Mateo patungo sa babae. Maganda ito, sa isang paraan na tila mapanganib. Mayroon itong mga matang matatalim at isang ngiti na hindi umaabot sa mga ito. Hindi ito nagpakita ng kahit anong pagkataranta. Sa halip, tinaasan lang siya nito ng kilay. Sino siya, Mateo? Tanong ni Amara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ayaw niyang umiyak. Hindi dito. Hindi sa harap ng babaeng ito. Siya si Isabel, sagot ni Mateo, umiiwas ng tingin. Kaibigan ko lang. May pinag-uusapan lang kami tungkol sa trabaho. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. Isang tawang puno ng pangungutya. Kaibigan? Mateo darling, I think we're past that. Humarap ito kay Amara. At sino ka naman para istorbohin kami? Naramdaman ni Amara na parang sinampal siya. Ang lakas ng loob ng babaeng ito. Ako ang asawa niya, mariing sagot ni Amara. Kahit na ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa sarili niyang dibdib. Ako ang ina ng magiging anak niya. Muling tumawa si Isabel. Asawa? Oo, ang mayamang asawa. Tumingin ito kay Mateo na may mapang-asar ng ngiti. Hindi mo sinabi sa akin na darating pala ang sponsor mo. Isabel, tumigil ka na. Pakiusap ni Mateo. Ang boses ay nagpapakita ng pagkataranta. Hinawakan nito ang braso ni Amara. Amara, umuwi na muna tayo. Mag-usap tayo sa bahay. Hinawi ni Amara ang kamay ng asawa. Huwag mo akong hawakan. Dito mo sabihin sa akin ang totoo. Anong nangyayari, Mateo? Ang mga tao sa pasilyo ay nagsisimula ng tumingin sa kanila. Ang mga bulungan ay nagsisimula ng marinig. Ngunit wala nang pakialam si Amara. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtataksil sa kanyang harapan. Wala, Amara. Nagkakamali ka lang ng iniisip, sigaw ni Mateo. Talaga? Tanong ni Amara. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak.
kung wala? Bakit hindi mo masabi sa akin habang nakatingin sa mga mata ko? Hindi makasagot si Mateo. Napayuko na lang ito, isang malinaw na pag-amin ng kanyang kasalanan. Iyon na ang huling patunay na kailangan ni Amara. Isang sakit ang gumuhit sa kanyang puso. Tumalikod siya. Hindi na niya kayang makita pa sila. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya at higit sa lahat, ang kanyang anak. Ngunit habang siya ay humahakbang paalis, naramdaman niya ang isang paa na biglang sumabit sa kanya. Kasunod nito, isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Nawalan siya ng balanse. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Umikot ang kanyang paningin. Ang mga puting pader ng ospital ay naging isang malabong guhit na lang. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang malakas na pagkabog ng dibdib at ang mahinang sigaw ng mga taong nakakita. Ang huli niyang naramdaman ay ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig at matigas na sahig. Isang matinding kirot ang biglang sumabog sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, nagawa pa niyang itaas ang kanyang paningin. Nakita niya si Mateo na natiling nakatayo, parang estatwa. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. At sa tabi nito, nakatayo si Isabel, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang mga mata nito ay malamig, walang emosyon, maliban sa isang kislap ng tagumpay. Ang baby ko! Iyon ang huling pumasok sa isip ni Amara bago ang lahat ay naging itim. Isang pamilyar na amoy ng gamot ang unang bumati sa kanyang pagmulat. Mabigat ang kanyang talukap at may kung anong kumikirot sa kanyang likod at tiyan. Dahan-dahan, bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagtatagpo sa pasilyo, ang mukha ni Isabel, ang pagtulak, ang pagbagsak, isang malakas na kabog ang dumaloy sa kanyang dibdib. Ang anak ko. Iyon ang unang salitang namutawi sa kanyang mga labi. Ang boses ay tuyo at halos paos. Agad niyang idinapo ang kanyang kamay sa kanyang sinapupunan, nanginginig sa takot. Nasaan siya? Anong nangyari sa baby niya? Ma'am, dahan-dahan lang po. Isang babaeng naka-uniformeng puti ang lumapit sa kanya. Isang nurse. Nasa ospital po kayo. Okay na po kayo. Ang baby ko? Okay lang ba siya? Pilit na tanong ni Amara. Ang mga luha ay nagsimula na namang magbabadya sa kanyang mga mata. Ngumiti ang nurse. Isang nangiting nagbigay ng kaunting ginhawa sa nagwawalang puso ni Amara. Narinig po namin ang heartbeat niya kanina. Malakas at stable naman po. Gusto niyo po bang marinig ulit? Hindi na nakasagot si Amara. Tumango na lang siya habang ang luha ng Kotilipules ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang pisngi. Ligtas ang anak niya. Sa kabila ng lahat, ligtas ang pinakamahalaga sa kanya. Habang inaayos ng nurse ang aparato, bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo de Villa. Ang mukha nito ay kulubot sa pag-aalala at galit. Sa likod nito ay nakasunod si Mateo na hindi makatingin ng diretsyo. Amara anak, nag-aalalang sabi ni Don Ricardo at mabilis na lumapit sa kanyang kama. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Pa? Sabi ni Amara. Ang boses ay nanginginig pa rin. Okay lang po kami ng baby. Tumingin si Don Ricardo kay Mateo. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw, ano ang nangyari? Bakit hinayaan mong mangyari ito sa anak ko? Nakayuko si Mateo. Sir, hindi ko po sinasadya. Anong hindi sinasadya? Ang boses ni Amara ay tumaas, puno ng sakit at galit. Nakita ko kayo, Mateo, at tinulak ako ng babaeng yon. Tumingin si Mateo sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Amara ang isang bagay sa mga mata nito na hindi niya pa nakikita dati. Isang malamig na determinasyon. Hindi yan totoo, mariing sabi ni Mateo. Ang boses ay kalmado na ngayon. Amara,
Nadulas ka lang. Masyado kang nag-iisip. Nagselos ka. At sa pagmamadali mong umalis, hindi mo tiningnan ang dinadaanan mo. Napatitig si Amara sa kanya. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang anak, ay nakatayo sa harap niya at gumagawa ng isang kasinungalingan na parang wala lang. Sinungaling! Sigaw ni Amara. Sinusubukang bumangon, ngunit pinigilan siya ng kirot sa kanyang katawan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Tinulak niya ako, si Isabel. Humarap si Don Ricardo kay Mateo. Ang panga ay nagngangalit. Narinig mo ang anak ko. Magsabi ka ng totoo. Ngunit umiling lang si Mateo. Ang muka ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Sir, mahal ko po si Amara. Pero nitong mga nakaraang buwan, lagi na lang siyang nag-iisip ng kung ano-ano dahil sa pagbubuntis niya. Si Isabel po ay katrabaho ko lang. Nagselos po si Amara nang makita niya kami. Iyon lang po ang totoo. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang suntok sa sikmura ni Amara. Ginagawa siyang sinungaling. Ginagawa siyang isang asawang wala sa sarili at selosa. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Paano niya nagagawa ito? Hayop ka, Mateo! Umiiyak na sigaw ni Amara. Pagkatapos ng lahat, ito ang gagawin mo sa amin ng anak mo? Para lang protektahan ang babae mo? Hindi sumagot si Mateo. Tumingin lang ito sa kanya. Ang mga mata ay blanko at hindi mabasa. At sa malamig na titig na yon, naintindihan ni Amara ang lahat. Tapos na. Pinili na niya. Kasabay ng masakit na katotohanan yon, dahan-dahang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Isabel. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala na para bang isa siyang inosenteng anghel. Dahan-dahan itong lumapit sa kama. Ang mga mata ay nakatuon kay Amara. Napatayo si Don Ricardo, handang paalisin ito. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka. Ngunit umiling si Isabel. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huminto ito sa tabi ng kama at tumingin sa kanilang lahat. Kay Amara, kay Mateo, at kay Don Ricardo. Amara, sabi nito sa isang malumanay na boses na kabaligtaran ng lamig sa mga mata nito. May mahalaga akong sasabihin sa inyong lahat. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Humigpit ang kapit ni Amara sa kumot. Ang lahat ng ingay sa kwarto ay tila naglaho at ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso. Naghihintay, nag-aabang sa kung anong kamandag ang muling lalabas sa bibig ng babaeng nasa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Isabel, isang paghingang puno ng drama na para bang siya ang bida sa isang entablado. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan sa isang kilos na napakapamilyar kay Amara. Isang kilos na ginagawa ng bawat nag-aalagang ina. Hindi ko na sana ito sasabihin. Simula ni Isabel, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng tagumpay. Pero dahil nandito na rin lang tayong lahat at dahil ayokong maging kontrabida sa isang kwentong hindi naman totoo, kailangan ninyong malaman ang katotohanan. Tumingin ito nang diretso sa mga mata ni Amara. Nagdadalang tao rin ako. Parang isang bombang sumabog sa loob ng silid, ngunit ang pagsabog ay tahimik. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Amara. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Tumingin siya kay Mateo, naghahanap ng kahit anong reaksyon. Isang pag-iling, isang pagtawa, isang pagsigaw na sinungaling ang babaeng ito. Pero wala. Nakatayo lang si Mateo, nakayuko, ang mga mata ay nakatitig sa sahig. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit na pag-amin. At bago pa kayo magtanong, nagpatuloy si Isabel, ang nangiti ay hindi na maitago sa kanyang mga labi. Si Mateo ang ama.
Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang malutong na sampal. Ang kamay ni Don Ricardo ang dumapo sa pisngi ni Mateo. Sa sobrang lakas, napalingon ang mukha nito. "Hayop ka!" Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Amara mula sa kanyang ama. "Wala kang karapatang tumayo sa harapan ng anak ko. Demonyo kayong dalawa." "Opa, tama na po," mahinang sabi ni Amara. Kahit na ang sarili niyang puso ay gustong sumigaw, pero hindi nakinig ang kanyang ama. Itinuro nito ang pinto. "Guardia! Guardia! Palabasin ninyo ang 2 basura na ito sa ospital ko ngayon din." 2 security guard ang mabilis na pumasok. Hinawakan ni Mateo ang namumula niyang pisngi at sa wakas ay tumingin kay Amara. Walang pagsisisi sa mga mata nito. Walang paghingi ng tawad. Tanging isang malamig na pagdistansya. Si Isabel din naman ay kalmadong naglakad papalapit kay Mateo at hinawakan ito sa braso. "Hayaan mo na sila, darling," sabi nito. Sapat na para marinig ni Amara. Hindi nila matatanggap ang katotohanan. "Halika na." Habang kinakaladkad sila ng mga gwardiya palabas, lumingon pa si Isabel kay Amara. Isang huling tingin, isang tinging nagsasabing, "Ako ang nanalo. Tapos na ang laban." Nang maisara ang pinto, ang bigat ng lahat ay tuluyang bumagsak kay Amara. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay nawala. Ang sakit ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Parang isang malaking butas ang nabuo sa kanyang dibdib at walang kahit anong makakapuno nito. Tapos na. Ang pagsasama nila, ang mga pangarap nila, ang pamilyang binuo nila. Lahat ay naglaho na parang isang panaginip. Lumapit si Don Ricardo sa kanya. Ang galit sa mukha ay napalitan ng matinding awa at pag-aalala. "Anak," umiling si Amara. Wala nang luhang lumalabas sa kanyang mga mata. Naubos na yata. Namanhid na ang kanyang puso. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa kanyang tiyan. Ang tanging bagay na natitira sa kanya. Ang tanging dahilan para magpatuloy pa. Hinaplos niya ito. "Patawarin mo si Mami, anak," bulong niya. Ang boses ay basag. "Patawarin mo ako kung sa ganitong mundo ka isisilang. Isang mundong sira." Niyakap siya ng kanyang ama. "Hindi mo kasalanan, Amara. Wala kang kasalanan." Umiling si Amara. "Wala na pa. Wala na ang lahat." Hinigpitan ni Don Ricardo ang yakap sa kanya. Nang maghiwalay sila, nakita ni Amara ang isang determinasyon sa mga mata ng kanyang ama na pumalit sa galit kanina. "Hindi pa ito tapos," maring sabi ni Don Ricardo. "Anak, huwag kang mag-alala. Kukunin ko ang CCTV footage. Hindi sila makakatakas sa ginawa nila sa'yo." Tumingin si Amara sa kanyang ama. Sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng liwanag ang kanyang nakita. Katarungan. Marahil, iyon na lang ang pwede niyang ipaglaban. Tumango siya, humahawak sa nag-iisang hibla ng pag-asang yon. "Sige po pa." Lumipas ang 2 araw na parang isang mahabang bangungot para kay Amara. Pinayagan na siyang lumabas ng ospital, ngunit ang pag-uwi sa bahay na dati niyang itinuring na pugad ng kanilang pagmamahalan ni Mateo ay parang isang parusa. Ang bawat sulok ay may dalang alaala. Ang kanilang wedding portrait na nakasabit sa sala, ang paboritong upuan ni Mateo, ang maliit na kuna na sabay nilang binuo sa magiging kwarto ng kanilang anak. Lahat ng ito ay mga patunay na lang na ngayon ng isang malaking kasinungalingan. Ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mga tawag mula sa kanyang ama. Bawat tawag, sinisigurado ni Don Ricardo na malapit na nilang makuha ang hustisya. Nakausap na ng abogado natin ang hospital administration, anak. Sabi nito sa kanya sa telepono noong umaga ng 3 araw. They are cooperating. By lunchtime, we should have the CCTV footage. Pagkatapos niyan, diretso na tayo sa pagsampa ng kaso.
Salamat po pa, mahinang sagot ni Amara habang nakatingin sa labas ng bintana. Isang maliit na pag-asa ang muling umusbong sa kanyang dibdib. Kahit papaano, mapapatunayan niyang hindi siya nababaliw. Mapapatunayan niyang siya ang biktima. Ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Tanghali, habang kumakain siya ng tanghalian, napilit lang niyang isinusubo para sa kanyang anak, tumawag muli ang kanyang ama. Sa tono pa lang ng boses nito, alam na ni Amara na may mali. Anak, pa, nakuha niyo na po? Tanong ni Amara, kinakabahan. Isang buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Amara, may problema. Sabi ng IT department ng ospital, ang recording mula sa araw na yon, nasira daw. Corrupted file. Hindi na mariretrieve. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Amara. Ano po? Paano nangyari yon? Imposible. Hindi ko rin alam, sagot ni Don Ricardo. Ang boses ay puno ng pagkadismaya at galit. Pero malakas ang kutob ko na may gumalaw nito, may nagbur. At alam na natin kung sino ang may kakayahang gawin yon. Isabel, ang pangalan ay parang lason sa isip ni Amara. Gaano kalawak ang kapangyarihan ng babaeng yon? Paanong nagawa niyang manipulahin kahit ang isang malaking institusyon tulad ng ospital? Ang pagkadismaya ni Amara ay mas lumalim pa nang buksan niya ang kanyang social media. Ang kanyang pangalan ay biglang nag-trending at hindi sa magandang paraan. Isang kilalang online gossip site ang naglabas ng isang artikulo. Ang headline, Heiress ng De Villa Empire, nagselos at nanakit ng sarili sa ospital. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang binabasa ang laman ng artikulo. Nakasulat doon ang isang kwentong pabor na pabor kay Mateo at Isabel. Ayon sa isang anonymous source mula sa ospital, si Amara daw ay gumawa ng eskandalo dahil sa selos. Siya raw ang unang nanugod at sa kanyang pagwawala ay siya mismo ang nadulas at nahulog. Ang pinakamasakit ay ang isang litratong kasama sa artikulo. Isang litrato ni Mateo at Isabel na magkasama, kuha marahil kinabukasan pagkatapos ng insidente. Magkahawak ang kanilang mga kamay at si Isabel ay nakasandal sa balikat ni Mateo. Ang mukha ay nagpapakita ng kalungkutan, isang perpektong larawan ng isang magkasintahang inaapi. Ang mga komento ay masahol pa. Kawawa naman si Sir Mateo. Mukha pa namang mabait. Grabe, mayaman na nga, selosa pa. Buti na lang nakawala na ang lalaki. Baka dala lang ng pagbubuntis, hormones. Kahit na, walang karapatan manakit ng iba. Team Isabel, ako. Pinatay ni Amara ang kanyang cellphone. Hindi na niya kaya. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa kanya pababa. Hindi lang siya niloko, hindi lang siya sinaktan. Sinisira pa nila ang kanyang pagkatao sa harap ng buong mundo. Sunod-sunod na tumunog ang telepono sa kanilang bahay. Mga tawag mula sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. Ang iba ay nag-aalala. Ang iba ay halatang nakikichismis lang. Ayaw niyang sagutin ng kahit sino sa kanila. Habang nakaupo siya sa gitna ng katahimikan, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para manlamig ang buo niyang katawan at mapahawak siya ng mahigpit sa kanyang sinapupunan. Manahimik ka na lang kung ayaw mong mapahamak ang anak mo. Isang banta. Isang direktang banta sa buhay ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Ang takot na naramdaman niya ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pagtataksil at kahihiyan. Nanginginig, nabitawan niya ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa sofa at napahagulgol. Wala na siyang kakampi, wala na siyang magawa. Ang kalaban niya ay hindi lang isang kabit. Ang kalaban niya ay isang halimaw na kayang gawin ang lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iyak at pagkasindak, muling umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isa na namang hindi rehistradong numero.
Ayaw niya sanang sagutin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Baka isa na namang banta. Kailangan niyang malaman. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Halos pabulong na sagot ni Amara sa tawag. Ang boses ay nanginginig pa rin dahil sa takot at pag-iyak. Ilang segundo ng katahimikan ang sumunod. Tanging isang mahinang paghinga lang ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Akma na sana niyang ibababa ang tawag sa pag-aakalang isa lang itong maling numero nang marinig niya ang isang boses ng babae, bata at tila nag-aalinlangan. Ma'am Amara? Kumunot ang noo ni Amara. Sino to? Ako po si Ana. Si Ana Cruz po. Hindi pamilyar kay Amara ang pangalan. Pasensya na, pero hindi kita kilala. Isa po akong nurse trainee sa ospital, ma'am. Nagpatuloy ang boses, mas mahina na ngayon na para bang natatakot na may makarinig. Nandoon po ako noong araw na nangyari ang insidente. Biglang napaupo ng tuwid si Amara. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Intriga. Nandoon ka? Tanong ni Amara. Opo ma'am, nakita ko po ang lahat. Isang saglit na katahimikan. Pinoproseso ni Amara ang sinabi nito. Kung nakita mo, bakit hindi ka nagsalita? Bakit hindi ka tumestigo? Isang buntong hininga ang naririnig ni Amara mula kay Ana. Natakot po ako, ma'am. Trainee pa lang po ako. Sinabihan po kami ng head nurse namin na manahimik na lang tungkol sa nangyari. Baka daw po madamay ang ospital. At nakita ko po kung gaano ka-impluwensya si Ma'am Isabel. Natakot po ako para sa kinabukasan ko. Naiintindihan ni Amara ang takot nito. Ngunit ang pagkadismaya ay hindi pa rin maiwasan. Kung ganon, bakit ka tumawag ngayon? Dahil po sa nabasa ko online, sagot ni Ana, ang boses ay may bahid na ng determinasyon. Mali po ang sinasabi nila tungkol sa inyo. Kasinungalingan po ang lahat. At hindi po kaya ng konsensya ko na manahimik na lang habang sinisira nila kayo. Ito na, ang patunay, ang saksing nawawala. Pwede ba tayong magkita? Mabilis na tanong ni Amara. Please, kahit saan naligtas para sa'yo. Nag-alinlangan si Ana. Hindi po ako sigurado, ma'am. Delikado po. Alam ko. Pakiusap ni Amara. Ang boses ay nagmamakaawa na. Pero kailangan kita. Hindi para sa akin, kundi para sa anak ko. Pinagbabantaan na nila ang buhay niya. Please, Ana. Katahimikan muli sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang sandali na parang habang buhay, sumagot si Ana. Sige po. May alam akong isang maliit na coffee shop sa may kanto ng Remedios Street. Luma na po iyon at hindi masyadong dinadayo. Bukas po. 3:00 ng hapon. Salamat, Ana. Maraming salamat. Sabi ni Amara, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, iyon ay luha ng pasasalamat. Kinabukasan maingat na nagmaneho si Amara papunta sa lugar na sinabi ni Ana. Nakasuot siya ng salamin at sombrero para hindi siya makilala. Bawat sasakyang sumusunod sa kanya ay tinitingnan niya. Paranoia at takot ang bumabalot sa kanya. Ang coffee shop ay maliit at madilim nga, tulad ng sinabi ni Ana. May iilang customer lang sa loob. Nakita niya agad si Ana sa isang sulok. Isang dalagitang mukhang mas bata pa sa kanyang edad, nakayuko at halatang ninenerbiyos. Umupo si Amara sa tapat nito. Salamat sa pagdating mo, panimula ni Amara. Hindi tumingin si Ana. Nakatitig lang ito sa kapeng nasa harap niya. Hindi po ako sigurado kung tama itong ginagawa ko. Tama ito, tiniyak ni Amara. Ang pagsasabi ng totoo ay laging tama. Dahan-dahang itinaas ni Ana ang kanyang tingin. May takot sa kanyang mga mata. Ngunit meron ding awa. Grabe po ang ginawa nila sa inyo. Kaya kailangan ko ang tulong mo. Magpatotoo ka, Ana. Sabihin mo ang nakita mo. Umiling si Ana.
Hindi po ganun kadali, ma'am. Nawalan na po ng bisa ang CCTV. Salita ko laban sa salita nila. Sino po ang paniniwalaan nila? Isang hamak na trainee? O ang isang maimpluwensyang socialite? Ang pag-asa ni Amara ay nagsimulang muling maglaho. Tama si Ana. Ngunit pagkatapos ay may ginawa si Ana na muling bumuhay dito. Kinuha nito ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa at nanginginig na inilapag ito sa mesa. Pero hindi lang po salita ang meron ako, mahinang sabi ni Ana. Itinulak nito ang cellphone papalapit kay Amara. Nang makita ko po ang ginagawa ni Ma'am Isabel, sa sobrang gulat ko po, hindi ko po alam ang gagawin. Automatiko ko na lang pong naitaas ang cellphone ko at pinindot ang record. Hindi ko po alam kung bakit. Siguro po, naramdaman ko na mangyayari ang isang bagay na masama. Nag-play si Ana ng isang video. Ang video ay maikli lang, mga 15 segundo lang siguro. Medyo magalaw sa simula, ngunit naging malinaw. Kitang-kita doon si Amara na tumatalikod at kitang-kita rin ang malinaw na pag-angat ng paa ni Isabel para patirin siya na sinundan ng isang malakas na tulak sa kanyang balikat. Ang pagbagsak, ang gulat sa mukha ng mga tao sa paligid. Lahat ay nandoon, malinaw, hindi maikakaila. Napahawak si Amara sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang hikbi. Ito na. Ang ebidensya, ang sandata na kailangan niya. Tumingin siya kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Pwede kang mapahamak. Dahil po isa rin akong babae, ma'am, sagot ni Ana. At sa unang pagkakataon, isang matatag na determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. At balang araw, gusto ko rin pong maging isang ina. Hindi po tama na may gumagawa ng ganito sa isang buntis. Sinubukan ni Amara na abutin ang kanyang bag para kumuha ng pera. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Tanggapin mo to, please. Ngunit mabilis na umiling si Ana. Huwag po, ma'am. Gawin niyo na lang po ang tama. Iyon lang po ang gusto ko. Tumango si Amara. Binalik niya ang cellphone kay Ana. Itago mong mabuti yan. Huwag mong ipapakita kahit kanino. Tatawagan kita kapag handa na ako. Umalis si Amara sa coffee shop na may bagong pakiramdam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bahagyang gumaan. Oo, natatakot pa rin siya. Ngunit ang takot ay may kasama ng tapang. Ang kawalan ng pag-asa ay may kasama ng plano. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya iiyak lang. Habang naglalakad pabalik sa kanyang sasakyan, tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Amara na mahina at umaasa sa iba. Ang mga mata nito ay may bagong kislap. Isang kislap ng isang leyong handang ipaglaban ng kanyang anak. Hindi na niya kailangan ng tulong ng kanyang ama sa paraan na inaakala niya. Hindi na siya aasa sa mga abogadong nababayaran. Oras na para siya naman ang kumilos. Kailangan kong malaman kung sino si Isabel Vicencio. Bulong niya sa sarili. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko. Hindi na bumalik si Amara sa bahay ng kanyang ama. Hindi na rin siya nagkulong sa bahay na dati niyang pinagsaluhan kasama si Mateo. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit at pribadong condominium unit sa isang lugar na hindi alam ng lahat. Ito ang kanyang naging war room. Dito, ang takot ay unti-unti niyang ginagawang plano. Ang unang hakbang, ang rekomendasyon ni Ana, isang pribadong investigador na dati umanong pulis, isang taong mapagkakatiwalaan at higit sa lahat, diskreto. Ang opisina ni Mang Rico, ang investigador, ay malayong-malayo sa marangyang mundo ni Amara. Maliit ito, siksik sa mga folder at cabinet, at may amoy ng lumang papel at matapang na kape. Ngunit mayroon itong isang pakiramdam ng seguridad. Gusto kong malaman ang lahat, sabi ni Amara, habang nakaupo sa tapat ng lamesa ni Mang Rico. Walang pag-aalinlangan sa kanyang boses. Lahat tungkol kay Isabel Vicencio.
Tumango si Mang Rico, isang lalaking nasa mga 50 anyos na may seryosong muka at matalas na mga mata. Ilang araw ko na siyang sinusubaybayan, ma'am, base sa unang bilin ninyo, at tama po ang hinala ninyo. Ang kwento niya ay hindi tugma. Inilatag ni Mang Rico ang ilang mga dokumento sa lamesa. Sabi niya, galing siya sa isang mayamang pamilya sa Cebu. Pero wala pong record ng mga Vicencio na kasing yaman ng ipinapakita niya. Walang social footprint ang pamilya niya. Ang bank records niya, nagsimula lang lumaki 3 taon na ang nakalipas. Kung old money siya, dapat may bakas. Pero wala. Kinumpirma nito ang hinala ni Amara. Isang impostor. Isang taong may itinatagong nakaraan. Kung ganon, saan siya nanggaling? Diyan po nagiging interesante, sabi ni Mang Rico habang binubuksan ang kanyang laptop. Mayroon lang isang pamilyang Vicencio na may malaking pangalan sa mundo ng negosyo dito sa Maynila. Pero iyon ay 20 taon na ang nakalipas. Itinuro niya ang screen. Isang lumang logo ng kumpanya ang lumitaw. Vicencio Corporation. Hindi pamilyar kay Amara ang pangalan. Ano ang kumpanya yan? Isang construction company na dating kakompetensya ng kumpanya ng lolo ninyo. Malaki sila noon, ngunit bigla na lang bumagsak, nalugi, nag-file ng bankruptcy. Habang nagsasalita si Mang Rico, may hinahanap siyang iba pa sa kanyang computer. Ayon sa mga lumang business articles, ang pagbagsak ng Vicencio Corp ay dahil sa isang hostile takeover mula sa isang mas malaking kumpanya. At ang kumpanyang iyon ay, huminto si Mang Rico at tumingin kay Amra. Devilla Holdings, parang may kung anong malamig na gumapang sa likuran ni Amra. Devilla, ang kumpanya ng kanyang pamilya. Imposible, hindi nabanggit sa akin ni Papa ang tungkol dyan. Marahil dahil matagal na po itong nangyari, sabi ni Mang Rico. Kinalikot niya muli ang kanyang mouse at isang lumang litrato ang lumitaw sa screen. Kuha ito mula sa isang business event. Isang lalaking nasa mid-40s, nakangiti ng pilit. At sa tabi niya ay isang batang babae, mga 10 taong gulang siguro, na may 2 tirintas sa buhok. Ito po si Mr. Alberto Vicencio, ang CEO ng Vicencio Corp. Sabi ni Mang Rico, itinuturo ang lalaki. At ito, ang kanyang nag-iisang anak. Tinitigan ni Amara ang mukha ng batang babae sa litrato. Kahit sa lumang larawan, hindi maikakaila ang mga mata nito. Mga matang matatalim. Mga matang puno ng isang uri ng galit na hindi nababagay sa isang bata. Mga mata ni Isabel. Napahawak si Amara sa kanyang dibdib. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang galit. Ang paghihiganti. Hindi ito simpleng agawan ng asawa. Mas malalim, mas personal. Tumayo si Amara. Kailangan niya ng hangin. Salamat, Mang Rico. Ituloy mo lang ang pag-iimbestiga. Kailangan kong malaman ang lahat ng detalye. Masusunod po, ma'am. Umalis si Amara sa opisina na gulong-gulo ang isip. Ang galit niya kay Isabel ay napalitan ng isang nakakakilabot na pag-unawa. Biktima rin ito sa isang paraan. Ngunit ang pagiging biktima nito ay hindi nagbibigay sa kanya ng karapatang manakit ng iba. Gabi na nang makauwi siya sa kanyang tinutuluyan. Pagod na pagod ang kanyang katawan at isip. Akma na sana siyang matutulog nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Mang Rico, sinagot niya ito agad. May bago ka na bang balita? Opo, Ma'am Amara. Sagot ng investigador sa kabilang linya. Ang boses nito ay mas seryoso kaysa kanina. May nahanap po ako. Isang bagay na hindi lumabas sa mga business articles. Kinabahan si Amara. Ano yon? Isang saglit na katahimikan ng namayani bago sumagot si Mang Rico. Isang ulat ng pulisya mula maraming taon na ang nakalipas tungkol sa pagkamatay ng ama ni Isabel. Kinabukasan, ang bigat ng impormasyong nalaman ni Amara ay parang isang madilim na ulap na nakasunod sa kanya. Isang ulat ng pulisya, ang pagkamatay ni Alberto Vicencio.
Hindi na niya tinanong ang detalye kay Mang Rico sa telepono. Alam niyang kailangan niyang marinig ang kwento mula sa isang tao, ang kanyang ama. Hindi na siya nag-abiso. Dumiretso siya sa opisina ni Don Ricardo sa De Villa Tower. Ang mga empleyado ay nagulat nang makita siya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-usisa at awa. Marahil dahil sa mga kumakalat na tsismis. Ngunit hindi sila pinansin ni Amara. Walang katok-katok, binuksan niya ang pinto ng opisina ng kanyang ama. Nagulat si Don Ricardo na makita siya. "Anak, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba?" Hindi sumagot si Amara. Dahan-dahan siyang lumapit sa malaking mahogany desk ng kanyang ama at inilapag ang isang folder na inihanda niya kaninang umaga. Sa loob nito ay ang lumang litrato ni Isabel kasama ang kanyang ama at ang logo ng Vicencio Corporation. Tiningnan ni Don Ricardo ang laman ng folder. Sa una, kumunot ang noo nito. Tila sinusubukang alalahanin. Ngunit nang makita ang logo ng Vicencio Corp, isang bahagyang pagbabago ang nakita ni Amara sa ekspresyon nito. Isang pag-iwas. "Ano ito, Amara?" tanong ni Don Ricardo. Sinusubukang maging kalmado. "Kilala niyo po ba sila pa?" Diretsong tanong ni Amara. Ang mga mata ay nakatitig sa kanyang ama. Naghahanap ng katotohanan. Ibinaba ni Don Ricardo ang folder. "Matagal na yan. Isa lang yan sa mga kumpanyang nakalaban namin sa negosyo noon. Business is business, Amara. May nananalo, may natatalo." "Ganoon lang po ba yun, pa? May natatalo?" Ang boses ni Amara ay nagsimulang manginig sa pinipigilang emosyon. "O may sinisira?" Napabuntong hininga si Don Ricardo at sumandal sa kanyang upuan. "Anak, bata ka pa noon. Hindi mo maiintindihan. Ang mundo ng korporasyon ay isang gubat. Kung hindi ka lalaban, ikaw ang kakainin." "At kinain niyo nga sila, di ba pa?" Pagpapatuloy ni Amara, hindi nagpapatinag. "Isang hostile takeover. Pinabagsak niyo ang Vicencio Corporation. Sinira niyo ang buhay ng pamilyang iyon." Sa wakas, nawala ang pagkukunwari sa mukha ni Don Ricardo. Napalitan ito ng isang hitsura ng pagod at pagsisisi. "Oo," mahina niyang pag-amin. "Noong mga panahong iyon, agresibo ako. Bata pa ako, gutom sa tagumpay. Ginawa ko ang lahat para mapalago ang De Villa Holdings at ang Vicencio Corp ang isa sa mga naging sagabal. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan nila." Ang pag-amin ng kanyang ama ay parang isang malaking bato na bumagsak sa puso ni Amara. Mahal niya ang kanyang ama, ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ito sa ibang liwanag. Hindi lang bilang isang mapagmahal na ama, kundi bilang isang makapangyarihang negosyante na may kakayahang manira ng iba. "May isa pa po kayong hindi alam, pa," sabi ni Amara. Ang boses ay halos pabulong na. "O baka po, ayaw niyo lang alamin." "Ano ang ibig mong sabihin?" Ang ama ni Isabel, si Alberto Vicencio, pagkatapos malugi ng kumpanya niya, pagkatapos niyong kunin ang lahat sa kanya, huminto si Amara, huminga ng malalim para labanan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Nagpakamatay siya, pa. Ang kulay sa mukha ni Don Ricardo ay biglang nawala. Napatingin ito kay Amara, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. "Ano?" "Ay, hindi. Hindi yan totoo." "Totoo po," mariing sabi ni Amara. Nahanap siya sa kanyang opisina. 1 linggo matapos pirmahan ang takeover at ang nakakita sa kanya, ang 10 taong gulang niyang anak na si Isabel. Napasabunot si Don Ricardo sa kanyang buhok. Tumayo ito at naglakad-lakad sa loob ng opisina. Hindi mapakali. "Hindi ko alam. Maniwala ka, Amara. Hindi ko alam na humantong sa ganoon." Ngayon, naiintindihan na ni Amara ang lahat. Ang lalim ng galit ni Isabel. Ang haba ng panahong inilaan nito para sa paghihiganti. Hindi nito basta lang sinira ang pamilya ni Amara. Sinadya nitong sirain ang pinakamahalaga sa buhay ni Don Ricardo, ang kanyang nag-iisang anak, bilang ganti sa ginawa nito sa ama niya. Kaya pala,
Bulong ni Amara sa sarili. Ito ang dahilan ng lahat. Naramdaman niya ang awa para kay Isabel, ngunit ang awang iyon ay mabilis na napalitan ng paninindigan. Ang trahedya sa nakaraan ay hindi lisensya para gumawa ng kasamaan sa kasalukuyan. Humarap si Amara sa kanyang ama na ngayon ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Pa, naiintindihan ko na po ngayon kung bakit niya ito ginagawa. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan ko na lang siya. Hindi lumingon si Don Ricardo. Anong gagawin mo? Lalaban po ako. Matatag na sabi ni Amara. Pero hindi na sa paraan ninyo. Hindi sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan. Lalaban ako gamit ang katotohanan. Biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Don Ricardo. Isang intercom call mula sa kanyang sekretarya. Pinindot niya ang speaker. Sir, sabi ng sekretarya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasa linya po si Attorney Sandoval, ang abogado ng kumpanya. Emergency daw po. Kinabahan si Don Ricardo. Ipatch mo siya. Ilang sandali lang. Ang boses naman ng kanilang abogado ang narinig sa buong opisina. At ang mga salita nito ay naghatid ng isa na namang yugto ng kanilang bangungot. Don Ricardo, may malaking problema. Isang malaking shareholder, ang Buena Vista Group, ang biglang nag-pull out ng investment at may nag-leak ng confidential documents sa media tungkol sa bago nating proyekto sa Palawan. Sinasabotahit tayo. Ang sumunod na mga araw ay isang malaking dilubyo. Ang balita tungkol sa biglaang pag-atras ng mga investor at ang pag-leak ng mga confidential na dokumento ay kumalat na parang apoy sa mundo ng negosyo. Ang stock prices ng De Villa Holdings ay bumagsak ng husto. Ang mga telepono sa opisina ay walang tigil sa pagtunog. Mga nag-aalalang kliyente, mga galit na board member at mga reporter na naghahanap ng iskandalo. Si Amara, sa unang pagkakataon, ay nakita ang kanyang ama na tila natatalo. Ang dating Don Ricardo na puno ng kumpiyansa at kapangyarihan ay napalitan ng isang lalaking pagod na may malalalim na guhit ng pag-aalala sa mukha. Tila tumanda ito ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Ginugol nito ang bawat oras sa mga emergency meeting, sinusubukang isalba ang imperyong binuo niya sa buong buhay niya. Nalaman nilang ang nag-leak ng mga dokumento ay isa sa mga executive na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Isang taong matagal nang may lihim na galit dito at naging kasabwat ni Isabel. Isang ahas na matagal na nilang inalagaan sa loob ng sarili nilang bakuran. Para kay Amara, ang bawat balita ng pagkalugi ay parang isang dagok sa kanya. Parang siya ang may dalang kamalaha. Nagsimula sa pagtataksil sa kanya at ngayon, ang buong pamilya niya ay nadadamay na sa isang digmaang hindi naman sila ang nagsimula. Ngunit ang pinakamasakit na suntok ay hindi pa dumarating. Isang hapon, habang kasama niya ang kanyang ama, sa opisina nito, pinapanood itong kausapin ang mga abogado sa telepono. Tumawag ang personal na sekretarya ni Amara. Ma'am, nasa linya po ang isang Attorney Garcia. Mula daw po siya sa opisina ng asawa ninyo. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. I-connect mo sa akin. Narinig ni Don Ricardo ang sinabi niya at ibinaba ang sarili nitong tawag. Ang mga mata ay nakatuon kay Amara. Mrs. Amara Reyes Sandoval? Tanong ng isang malamig at profesional na boses mula sa kabilang linya. Ako nga, sagot ni Amara. Pinipilit na maging matatag. Tumatawag po ako on behalf of my client, Mr. Mateo Sandoval, sabi ng abogado. Nag-file na po siya ng petition for legal separation this morning at kasabay po nito, naghahain din po kami ng formal na demand para sa financial settlement. Hindi nakapagsalita si Amara. Legal separation. Settlement. Ang mga salita ay parang walang kahulugan. Nagpatuloy ang abogado na para bang nagbabasa lang ng listahan ng bibilhin sa grocery.
Dahil po sa emotional distress and public humiliation na dinulot ng inyong erratic behavior sa ospital at bilang suporta na rin po sa magiging anak nila ng aking kliyente, kay Miss Isabel Vicencio, humihingi po si Mr. Sandoval ng halagang 50 million pesos. Kasama na rin po ang pag-aari ng bahay na kasalukuyan ninyong tinitirhan. Sa puntong yon, hindi na napigilan ni Amara ang isang tawang walang saya, isang tawang puno ng sakit at pait. Ano? Siya pa ang biktima? Siya pa ang humihingi ng pera? Iyon po ang posisyon ng aking kliyente, ma'am. Walang emosyong sagot ng abogado. Kung hindi po ninyo ito pagbibigyan, handa po kaming dalhin ito sa korte at gamitin ang lahat ng ebidensya, kasama na po ang pagbubuntis ni Miss Vicencio, para patunayan ang aming kaso. Gawin niyo ang gusto niyo, sigaw ni Amara at ibinaba ang telepono ng buong lakas. Napaupo siya. Ang huling hibla ng lakas sa kanyang katawan ay tila naubos na. Nilapitan siya ng kanyang ama. Amara, pawala na. Umiiyak na, sabi ni Amara. Sinisira na nila tayo. Sinisira na nila ang lahat. At ako ang dahilan. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Don Ricardo. Niyayakap siya. Hindi mo kasalanan. Pero hindi na naniwala si Amara. Umuwi siya sa kanyang condominium na parang isang zombie. Ang bawat hakbang ay mabigat. Pagpasok niya sa loob, ang katahimikan ng apartment ay mas lalong nagpabigat sa kanyang nararamdaman. Nag-iisa siya. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng sala. Sa dilim, niyakap niya ang kanyang mga tuhod at hinayaan ang sariling umiyak. Umiyak para sa nawalang pag-ibig, para sa nasirang tiwala, para sa pamilyang nasa bingit ng pagkawasak, at para sa sarili niyang kahinaan. Pakiramdam niya, natalo na siya. Nanalo na si Isabel. Nasira na nito ang lahat ng mahalaga sa kanya. Wala na siyang pag-asa. Wala nang paraan para lumaban. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, umilaw ang screen ng kanyang laptop na nakapatong sa maliit na mesa. Isang notifikasyon. Isang bagong email. Hindi niya sana ito papansinin, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang subject line. Isang subject line na nagpatigil sa kanyang pag-iyak at nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Galing ito sa isang anonymous email address. Isang address na walang pangalan. Puro numero at letra lang. Ang subject, ang katotohanan tungkol sa bata. Mayroon itong isang attachment, isang audio file. Ang pagpindot sa play button, ang pinakamabigat at kasabay nito, ang pinakamagiting na desisyon na ginawa ni Amara sa buong buhay niya. Isang kaluskos ang una niyang narinig. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Isabel, malinaw at hindi maikakaila. Ngunit may kausap itong ibang tao, isang lalaki na hindi pamilyar kay Amara. Sigurado ka ba sa plano mo, Belle? Tanong ng lalaki. Ang tawa ni Isabel ang sumunod. Isang tawang malamig at puno ng pananabik. Kailan ba ako hindi naging sigurado? Ang De Villa Holdings ay babagsak. At si Don Ricardo, makikita niya kung paano gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya, tulad ng ginawa niya kay Papa. Paano si Mateo? Tanong ulit ng lalaki. Naniniwala talaga siyang sa kanya ang batang yan. Isang buntong hininga ang narinig mula kay Isabel. Si Mateo? Isa lang siyang tanga. Isang convenient na piyesa sa laro ko. Madaling naniwala na mahal ko siya at mas madaling naniwalang ama siya. Sa oras na makuha ko ang pera mula sa mga Sandoval, wala na siyang silbi sa akin. Huminto sa paghinga si Amara. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hindi ka ba natatakot na malaman niya ang totoo? Tanong ng lalaki. Ang totoo? Muling tumawa si Isabel na ang ama ng dinadala ko ay ang dati kong driver na binayaran ko lang para magpanggap. Sinong maniniwala sa kanya? Sa puntong yon, ako na ang biktima sa mata ng lahat. At siya, isa na lang siyang talunan. Doon natapos ang recording.
Katahimikan. Ngunit para kay Amara, ang katahimikan ay puno ng ingay, ang ingay ng katotohanan. Ang huling piyesa ng puzzle, ang sandatang wawasak sa lahat ng kasinungalingan ni Isabel. Hindi na siya umiyak. Ang mga luha ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang takot ay napalitan ng isang nag-aalab na galit. Tapos na ang pagiging biktima. Kinabukasan, tumawag siya sa abogado ni Mateo. "Gusto kong makipag-ayos," sabi ni Amara sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado at kontrolado. "Pero gusto kong gawin ito ng personal. Isang family meeting. Ako, si Papa, si Mateo, at si Isabel. Gusto kong tapusin na ito ng maayos." Pumayag ang kabilang panig, marahil sa pag-aakalang susuko na si Amara. Itinakda nila ang pagpupulong kinabukasan sa main conference room ng De Villa Holdings, ang teritoryo ni Amara. Dumating si Mateo at Isabel na may halong pagtataka at pagmamalaki. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng tagumpay. Naupo sila sa kabilang dulo ng mahabang lamesa, katabi ang kanilang abogado. Sa kabilang dulo, naroon si Amara, si Don Ricardo, at ang kanilang sariling legal team. "Mabuti naman at natauhan ka na," panimula ni Isabel, hindi na nag-abalang itago ang pangungutya. Hindi siya pinansin ni Amara. Tumingin ito ng diretso kay Mateo. "Mateo, bago natin pag-usapan ng pera, may gusto lang akong linawin." Tumaas ang kilay ni Mateo. "Ano na naman to, Amara?" Ngumiti si Amara. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Gusto ko lang malaman mula sa'yo. Minahal mo ba talaga ako?" Natigilan si Mateo. Umiwas ito ng tingin. "Tapos na tayo, Amara. Sagutin mo ako," maring sabi ni Amara. "Oo, minahal kita," sigaw ni Mateo. Tila naiinis. "Pero nagbago ang lahat." "Nagbago?" Pag-uulit ni Amara. "O baka naman, hindi talaga nagbago. Baka ang pagmamahal mo, tulad ng lahat ng bagay sa buhay mo, ay isa lang malaking kasinungalingan." Tumayo si Amara. Dinala niya ang kanyang laptop sa dulo ng lamesa at ikinonekta ito sa malaking screen sa pader ng conference room. "Dahil sa sobrang pagmamahal mo sa akin," sabi ni Amara, habang ang kanyang mga daliri ay nagtatype sa keyboard, "hinayaan mong mangyari ito." Pinindot niya ang play. Ang maikling ngunit malinaw na video na kuha ni Ana ay lumabas sa screen. Ang pagtalikod ni Amara, ang pagsadya ni Isabel, ang pagtulak, ang pagbagsak, ang lahat sa kwarto ay napako ang tingin sa screen. Ang abogado ni Mateo ay napanganga. Si Mateo mismo ay namutla na parang nakakita ng multo. Tumingin siya kay Isabel na ngayon ay hindi na makangiti. "Ano yan? Peking video," sigaw ni Isabel. "Peke ba?" tanong ni Amara. Ang boses ay tumataas na. "O baka naman, ito ang peke?" Hindi na niya kailangang palitan ang nakasaksak sa laptop. Pinindot niya lang ang isa pang file, ang audio recording. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw, malakas. Bawat salita ng kanyang pag-amin, ang paggamit niya kay Mateo, ang panloloko tungkol sa bata, ang totoong ama nito. Sa bawat salita, ang mukha ni Mateo ay nagbabago. Mula sa pagkabigla, naging pagkalito, hanggang sa isang masakit na realisasyon, at sa huli, isang matinding galit. Nang matapos ang recording, ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa isang bato. Dahan-dahang lumingon si Mateo kay Isabel. Ang mga mata ay nanlilisik. "Totoo ba yon?" Bulong niya, halos hindi na makapagsalita. "Sabihin mo sa akin, Isabel, ginagamit mo lang ako?" Nawala na ang lahat ng pagkukunwari ni Isabel. Ang mukha niya ay puno ng galit at pagkasuklam. "Oo, totoo lahat. At ano ngayon? Isa kang tanga. Isang kahabag-habag na tanga na naniwala sa lahat. Karapat-dapat lang yan sa'yo." Sa isang iglap, tumayo si Mateo at sinugod si Isabel. Ngunit bago pa man niya ito masaktan, nahawakan na siya ng mga abogado. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Amara.
matatag at kalmado. Tumingin siya kay Isabel, ang babaeng sumira sa kanyang buhay, ngunit ngayon ay mukha na lang isang talunang hayop na na-corner. "Ang paghihiganti mo," sabi ni Amara, ang boses ay matatag at malinaw, "ay nagtapos na." Kasabay ng kanyang mga salita, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang 2 unipormadong pulis kasama si Mang Rico. "Isabel Vicencio," sabi ng isang pulis. Ang boses ay may awtoridad. "Inaaresto ka namin para sa pananakit at pamimeke ng mga dokumento." Napatigil ang lahat. Tumingin si Isabel mula sa mga pulis patungo kay Amara. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. "Hindi ka mananalo," bulong nito habang pinoposasan ng mga pulis. Ngumiti lang si Amara. Isang tunay na ngiti sa wakas. "Tapos na ang laro, Isabel. Natalo ka na." Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay naghilom ng maraming sugat, ngunit nag-iwan din ito ng mga pilat na magsisilbing paalala ng lahat ng pinagdaanan. Ang eskandalong bumalot sa pamilya De Villa at Sandoval ay dahan-dahang humupa, napalitan ng mga bagong balita at tsismis sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Si Isabel Vicencio, matapos ang isang maingay na paglilitis, ay napatunayang nagkasala hindi lang sa pananakit kay Amara, kundi pati na rin sa corporate sabotage. Hinatulan siya ng maraming taong pagkakakulong. Ang kanyang paghihiganti ay nagtapos sa likod ng rehas na bakal, kung saan ang tanging kasama niya ay ang galit na hindi niya kailanman binitiwan. Si Mateo ay nawala na parang bula. Matapos ang revelation sa conference room, nawala sa kanya ang lahat. Ang tiwala ng mga De Villa, ang pera na inaasahan niya mula kay Isabel at higit sa lahat, ang kanyang sariling dignidad. Umalis siya sa kumpanya, lumayo sa mata ng publiko, at nabalitaan na lang ni Amara na naninirahan na ito ng simple sa probinsya, dala-dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Minsan, nakatanggap si Amara ng isang maikling sulat mula sa kanya. Walang hininging tawad dahil alam nitong wala na itong karapatan. Tanging isang pangungusap lang ang nakasulat. "Sana mapatawad ako ng anak natin balang araw." Hindi na sumagot si Amara. Ang De Villa Holdings, sa ilalim ng pamumuno ni Don Ricardo, na ngayon ay may bagong perspektibo sa buhay, ay unti-unting nakabangon. Ipinagbili niya ang ilang mga ari-arian, gumawa ng mga mahihirap, ngunit kinakailangang desisyon, at sa isang pampublikong pahayag, ay humingi ng paumanhin sa agresibong pamamaraan ng kumpanya noong mga nakaraang taon. Isang kilos na nagpakita ng kababaang loob na hindi pa nakikita ng mundo ng negosyo mula sa kanya. At si Amara, nakatayo siya ngayon sa harap ng isang salamin sa isang maliwanag na silid ng ospital. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Malapit nang isilang ang kanyang munting anghel. Ngunit ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Amara na puno ng takot at pagdududa. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kapayapaan at katatagan. Isang mahinang katok sa pinto ang kanyang narinig. Pumasok ang kanyang ama. May dalang isang maliit na buke ng mga bulaklak. "Kamusta ang pinakamagandang mag-ina sa buong mundo?" Nakangiting bati ni Don Ricardo. Ngumiti pabalik si Amara. "Okay lang kami pa. Naghihintay na lang." Naupo si Don Ricardo sa tabi niya. "Amara, anak, gusto ko lang ulit sabihin, patawarin mo ako." Hinawakan ni Amara ang kamay ng kanyang ama. "Matagal ko na po kayong pinatawad pa. Tayong lahat ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano tayo bumabangon mula roon." Niyakap siya ng kanyang ama. Isang yakap na puno ng pagmamahal, pagsisisi at pasasalamat. Makalipas ang ilang araw, isinilang ni Amara ang isang malusog at napakagwapong sanggol na lalaki. Habang hawak niya ito sa kanyang mga bisig sa unang pagkakataon,
Habang tinititigan ang munti nitong mukha, alam niyang ang lahat ng sakit at hirap ay nagkakahalaga. "Hello, my love," bulong niya sa kanyang anak. "Ako ang mommy mo." Pinangalanan niya itong Laya dahil ang anak niya ang simbolo ng kanyang kalayaan. Kalayaan mula sa isang mapanlinlang na pag-ibig, kalayaan mula sa nakaraang puno ng sakit, at kalayaan para magsimulang muli. 1 taon ang lumipas. Isang maliit na gusali ang pinasinayaan sa isang abalang bahagi ng lungsod. Sa harapan nito ay may isang karatulang nakasulat, Ines Haven. Sa loob, puno ito ng mga babae at mga bata. Isang safe house. Isang pundasyon na itinayo ni Amara gamit ang bahagi ng kanyang mana. Isang lugar para sa mga single mother na nakaranas ng pang-aabuso. Isang lugar kung saan sila maaaring magsimulang muli. Nakatayo si Amara sa isang maliit na entablado sa harap ng mga bisita at ng media. Karga niya sa kanyang mga braso ang isang taong gulang na si Laya na masayang pumapalakpak, tuwang-tuwa sa atensyon ng lahat. Sa karamihan ng tao, nakita ni Amara si Ana Cruz, tapos na ito sa pagiging trainee at isa ng ganap na nurse. Kumakaway ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng paghanga. Nginitian siya ni Amara pabalik. Isang ngiti ng pasasalamat na sila lang dalawa ang nakakaintindi. Inayos ni Amara ang mikropono. "Maraming salamat po sa inyong pagdalo." Panimula niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. "Marami po ang nagtatanong kung bakit ko ito itinayo. Ang sagot po ay simple lang." Ibinaba niya ang kanyang tingin sa kanyang anak, na ngayon ay nakatingin sa kanya na may malalaking bilugang mga mata. "Dahil minsan sa buhay ko, naramdaman ko ang mag-isa. Naramdaman ko ang mawalan ng pag-asa. Naramdaman ko na parang wala ng bukas. Ngunit tinuruan ako ng aking anak na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang umaga." Tumingin siya sa mga babaeng tinutulungan ng kanyang pundasyon. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Ang Ines Haven ay hindi lang isang gusali. Pagpapatuloy niya, ito ay isang tahanan, isang patunay na ang lakas ng isang ina kapag pinagsama-sama ay kayang bumago ng mundo para sa lahat ng ina na lumalaban, para sa lahat ng babaeng bumabangon. Hindi kayo nag-iisa. Pumalakpak ang mga tao. Isang palakpakang puno ng inspirasyon at pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, habang papalubog na ang araw, tumayo si Amara sa may bintana ng kanyang bagong opisina sa loob ng pundasyon. Karga pa rin niya si Laya, na ngayon ay inaantok na at nakasandal sa kanyang dibdib. Pinanood nila ang mga ilaw ng syudad na unti-unting sumisindi, na parang mga bituin na bumaba mula sa langit. Hinaplos ni Amara ang malambot na buhok ng kanyang anak. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng yon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Isang sandali ng kapayapaan, isang sandali ng layunin. Hindi na siya si Amara Reyes Sandoval, ang asawang biktima. Hindi na rin siya si Amara de Villa, ang tagapagmanang nagdurusa. Siya na ngayon si Amara Reyes, isang ina, isang tagapagtanggol, isang survivor. "Ito na tayo, anak," bulong niya sa natutulog na bata. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pangako. "Simulan natin ang sarili nating kwento."